Because that's really my opinion. This is not important. It will tie down the House, it will tie down the Senate. It's a storm in a teacup. Wala kasing kwenta kung itutuloy ito. Noon ko pa naisip yan eh. Kasi nauobserbara na natin ang trademark sa DDS gaya ng dilawan, huwag ka sa pambubulabog. Kunting butas sa mga isyo, kung meron silang pagkakataon na palakihin ang butas na yan, bubutasin at bubutasin talaga nila yan. At kung sasakay ka, doon ka na lang makafocus kung anong gagawin mo, kung paano mo pagtakpan ang butas na yan kahit walang kwentang butas. At yung mga importanteng bagay, makalimutan mo na kasi na binutasan ka ng binutasan na walang kwenta. Yun ang tinatawag na diversional tactics. Tama si PBM sa kanyang mga sinasabi. It will tie down the Senate, it will tie down the Congress, it will tie down the Filipino people, it will tie down everything. It's a storm in a teacup. Pero before niya na sinabi yan, naisip ko na yan na walang mangyayari na impeachment. Alam niyo kung bakit? Simple lang ang analysis ko dyan. Una, malapit ng eleksyon. Pangalawa, talo ang impeachment na to sa numero pagdating doon sa Senado. At pangatlo, meron pang budget na aasikasuhin. At yun na nga, hindi ako nagkamali. Kahit sa general budget natin, may walang kwentang butas doon na nakikita nila. Kaya yun, medyo nagkagulo itong budget na to na ipinasa doon sa General Appropriations Act mula sa bicameral. So, yun ang tatlong dahilan na nakita ko noon pa. Parang ganito lang kasi yan mga bay. Mukhang maraming DDS ang naghihiyawan ngayon sa kasiyahan. Kasi sa tingin ko, mukhang hindi matuloy ang impeachment, Sara. Sa nakikita ko kasi dito, parang tatlong grupo ang nagbabanggaan dito. Itong Loyalist, Dilawan at DDS. Puro magkalaban ang tatlong grupo na to. Nakikiride on lang ang bawat panig, depende sa sitwasyon. Gaya ngayon, na sobrang dinurog ng dinurog sa DDS ang Dilawan. Kaya nakiride on ngayon ang Dilawan sa Loyalist. Nagkataon naman na naubusan na rin ng pasensya ang Loyalist dahil sa walang tigil na pangbabatikos ng DDS. Kaya ayon, itong DDS, kaliwat kanan ang batikos sa kalaban. Ngunit kung matatalo ng Dilawan ang DDS, may posibilidad na ang susunod na biktimahin dito ang Loyalist naman. Kaya ang unang punteriya ngayon ng Dilawan, itong DDS. Kaya yon ang dahilan na isinisulong nila ang impeachment. Ngunit hindi nakisabay dito ang Loyalist kasi parang markabahala at wala sa timing tong kanilang atake. Parang magkapareho kasi ang DDS at Dilawan na puro mainit at agresibo sa atake. Kung sa laro pa ng basketball, walang set play at tamang proseso sa chemistry. Kaya sa ngayon, coffee break lang muna ang Loyalist. Naghihintay lang sa tamang panahon. Itong kasabihan kasi na friend to all and enemy of none. Merong limitasyon yan. Parang laro sa chess, politically speaking, that's a pragmatic approach. As a Machiavellian leader, minsan tandaan natin ang sinabi ni Sancho, in the midst of chaos, there is also opportunity. Kaya kung hindi ka magmamadali, darating ka rin sa timing at doon ka na makakakita ng oportunidad sa impeachment. At kapag wala na to sa pelikula ang mga DDS, mark my word mga bay, ang papalit dyan, itong mga Dilawan. At itong pang-apat na grupo na kakamping, sasakay na naman sa dalawang banggaan ng Loyalist versus Dilawan. At itong DDS, may posibilidad na tagapaggatong din sa issue between sa kakamping, Loyalist at Dilawan. Kung tutuusin nga kahit na mawala sa eksenang ito ang Loyalist, itong kakamping at Dilawan, magbabanggaan pa rin. Naaalala nyo noong panahon ng kanilang pamamayagpag sa Yellow Gang?
magkaisa lang ang grupo na to, pero may bangayan pa rin na nangyayari. Itong grupo ni Binay at Maruhas. At muntik pang manalo dyan si Binay against kay Ruhas dahil sa issue ng Sub 44. At ang masakla pa dyan, may pangatlo pang ibang grupong lumilitaw na malakas din. At yun ang grupo ni Grace po. Kaso sa hindi inaasahan, biglang lumitaw sa eksena tong si Duterte. Wow. At ayun na nga, kahit ako bumuto pa ako kay Digong. Kaya lang, no, ngayon dismayado ako dahil sa kanyang ingay na binubutasan niya ang ating bansa. Nakakabuisit na mga bay yung pangbubutas na yun, kasi nakapasok ang Pugo, kinubkob ang NGCP, itong West Philippine Sea, at kung ano-ano pa dahil sa butas na yan na walang kwenta. Kaya ngayong palapit na naman ang eleksyon, tayong mga matitinong mga Pilipino, magtulungan tayong lahat na takpan ang mga butas na yan na kagagawan ng mga China boys. Pagkatapos ng eleksyon, dito na gagana ang impeachment, or else mauuna pa siguro dito ang ICC na buburahin ang mga butas na yan. Hanggang dito lang, rock and roll na itong tanan, mga bay.